Papasok na naman po tayo sa panibagong taon sa pagtahak sa tuwid na daan. At kumbaga po, sa larong basketball, papasok na rin tayo sa last 2 minutes. Sa natitirang ito ng ating termino, wala tayong sasayangin sandali. Bawat makabuluhang ambag ng Pilipino ay magpapanalo sa laban natin tungo sa pag-asenso. Bilang bayan na may kolektibong layunin, nagpakita tayo ng pambihirang gilas ngayong taon sa kabila ng patong-patong na pagsubok na ating pinagdaanan. Talagang marami po tayong napagtagumpayan ngayong 2013. Patuloy ang kumpiyansa ng mundo sa laban natin kontra korupsyon na nagbunsod sa pag-aarangkada ng ating ekonomiya. Sa nakalipas na 3 taon, umangat tayo ng 29 notches sa Transparency International Corruption Index mula sa ika-134 na pwesto noong 2010, nasa 105 pwesto na tayo ngayong 2013. Nalalapit na rin tayo sa pagkamit ng ganap na katarungan sa pag-usig sa mga nagkasala at umabuso sa paggamit ng PDAF. Patuloy po tayo naglalatag ng mga mekanismo upang siguruhin ang pera ng taong bayan ay mapupunta sa taong bayan lamang. Dahil din sa ating mabuting pamamahala, tayo na ngayon ang may pinakamataas na recorded GDP growth sa Timog Silangang Asya at isa sa nangunguna sa buong Asya. Sa unang pagkakataon po, nakamit natin ang investment grade status mula sa 3 pinakatanyag na credit ratings agencies sa mundo. Bunsod nito, mas mababa ang interes sa perang inuutang natin at naiengganyong pumasok ang mas maraming negosyo. Makasaysayan din po ang taong ito dahil matagumpay nating naisakatuparan ang synchronization ng armed election sa pambansang halalan. Pinatunayan natin posible ang maging ligtas at payapa ang pagpipili ng mga pinuno sa rehiyong matagal nang nabalot ng takot at karahasan. Kamakailan lang din po, nilagdaan natin ang Annex on Power Sharing ng Framework Agreement on the Bangsamoro sa pagitan ng pamahalaan at MILF. Hangad po natin mapabilis pa ang bawat proseso upang magkaroon tayo ng sapat na panahon para makapaghanda sa paghalal ng bagong pamahalang Bangsamoro sa 2016. Malinaw po, dahil sa mas maayos sa pamamalakad, natitibag na ang mga huling baluarte ng katiwalian. At patuloy tayong nakakapaglatag ng pagkakataon para sa ating mga kababayan. Ang good news pa ng TESDA, sa kanilang Training for Work Scholarship Program, nakapagpag-graduate na tayo ng 576,748 na mag-aaral mula noong Hulyo 2010 hanggang Nobyembre 2013. Talagang naman pong napakalaki ng pagbabagong naabot natin. Ayon sa datos ng Department of Budget and Management, 28.5% lang ng mga nagtatapos ng TESDA ang nakahanap ng trabaho noong 2006 hanggang 2008. Ikumpara natin ito sa pag-aaral ng TESDA ng 2012 kung saan umabot na sa 62.4% ang general average ng kanilang mga graduate ang nakahanap ng trabaho. Pagdating naman po sa mga nasa industriya ng IT at BPO, 70.9% ang employment rate ng TESDA graduates. Sa electronics and semiconductor program naman, umabot na sa 85% ng mga nagtapos ang nagkatrabaho. Sa pagtutulungan din ng DOLE, TESDA, DepEd, CHED at pribadong sektor, tinutugunan na natin ang jobs and skills mismatch. Kaya naman hindi nakakapagtakang buwaba ang ating unemployment rate ngayong taon. Sa patuloy na pag-arangkada ng ating training and apprenticeship program, napupunan na ng mabakanting trabaho sa merkado ng mga graduate nating may sapat na talino at pagsasanay. At gaya rin po sa basketball, hanggang sa huling yugto ay may hinaharap tayo mga barikada. Batid natin hindi basta-basta titiklop ang mga latak ng lumang sistema. Habang lumalapit tayo sa ating tagumpay, lalo rin naman silang magiging desperado at magtatakang ideskaril ang ating agenda. Alam din po nating mayroon pang mga kalamidad na susubok sa ating katatagan bilang bayan. Pero lagi nating handang patunayan, magguluman ang masamang loob. Yanagin man tayo ng lindol o hagupitin ng bagyo, nangingibabaw pa rin ang lakas ng ating bayanihan. Kayo, ang aming mga boss, ang nagkukumpas ng direksyon ating tatahakin. Magpatuloy lang po tayo sa pagkakapit-bisig.
Mula sa kabataang umaasang makaambag at dumamay sa paghubog ng mas magandang lipunan, hanggang sa mga nakakatanda na may obligasyong magpamana ng maunlad na kinabukasan sa susunod na henerasyon. Ang pakikiambag ng bawat isa ang susi sa pag-abot natin sa ating mga mithiin. Lagi lang po tayong pumanig sa tama at sa ating kapwa. Manatili tayo sa panig ng katwiran, katapatan at pananagutan. At sagarin ang bawat pagkakataon para sa ikabubuti ng kapakanan na mas nakakarami. Tayo lang din po ang magtatakda ng sarili nating mga limitasyon. Bukas po ang ating isip at handa tayong laging makinig sa mga makabuluhang mungkahi upang mas mapalawak at maging pangmatagalan ang ating reforma. Sa gabay at pagmamahal ng Panginoon, talaga naman pong palapit na tayo ng palapit sa magandang kinabukasang ating inaasam. Isang ligtas, maligaya at mapayapang bagong taon po sa ating lahat.